Pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 19. Lukas Kabanata 1, versikulo 5 hanggang 25. Na mga araw ni Herodes na hari ng Judea ay may isang paring nagngangalang Zacarias sa pangkat ni Abias, at ang kanyang asawa si Isabel ay mula sa anak ni Aaron. Sila'y parehong matuwid sa harapan ng Diyos na nagsisilakad sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon ng walang kapintasan. Ngunit sila'y walang anak, sapagkat si Isabel ay baog at sila'y parehong may katandaan na. Nangyari na, samantalang siya'y naglilingkod sa Diyos sa kanyang pangkat ayon sa kaugalian ng pagkakasaserdote, na siya'y napili sa pamamagitan ng pagkakataon na pumasok sa templo ng Panginoon upang mag-alay ng insenso. At ang buong bayan ay nanalangin sa labas sa oras ng pag-aalay ng insenso. At ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya na nakatayo sa kanan ng altar ng insenso. At nang makita ni Zacarias, siya ay naguluhan siya, at ang takot ay nahulog sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dinidinig ang iyong dalangin, at ang iyong asawang si Isabel ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan. At magkakaroon ka ng galak at kasayahan, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at hindi siya iinom ng alak ni ng malakas na inumin, at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ng Israel ang kanyang ibabalik sa Panginoon na kanilang Diyos, at siya ay mauuna sa kanya sa diwa at kapangyarihan ni Elias, upang ihandog ang mga puso ng mga magulang sa mga anak, at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid, upang ihanda ang isang bayan na handa para sa Panginoon." At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Ano ang magiging tanda nito? Sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawang si Isabel ay may katandaan na." At sumagot ang anghel sa kanya, "Ako'y si Gabriel, na nakatayo sa harap ng Diyos, at sinigo ako upang magsalita sa iyo at upang ipahayag sa iyo ang mga bagay na ito. At narito, ikaw ay magiging tahimik at hindi makakapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi mo pinaniniwalaan na aking mga salita siyang matutupad sa kanilang kapanahunan." Ang bayan ay naghihintay kay Zacarias, at sila'y nagtataka sa kanyang pagtigil sa templo. At nang siya'y lumabas, ay hindi siya makapagsalita sa kanila, at kanilang nalaman na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo, at siya'y nakapagpahiwatig sa kanila, at nanatili siyang tahimik. At nang matapos ang mga araw ng kanyang paglilingkod, ay umuwi siya sa kanyang sariling bahay. At pagkatapos ng mga araw na iyon, ay naglihis si Isabel na kanyang asawa, at siya ay nagtago ng 5 buwan, na sinasabi, "Ganito ang ginawa sa akin ng Panginoon, nang siya ay tumingin sa akin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao." Paano maiangkop ang Ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang pagtitiwala sa Diyos. Ang kwento ni Zacarias at Isabel ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Tulad ng kanilang kawalang anak at katandaan, maaari nating ilapat ito sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala
na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin kahit na sa mga sitwasyong tila imposible. Panalangin at paghihintay. Sakarias ay nanalangin at naghintay para sa kanyang kahilingan. Sa ating buhay, mahalaga ang panalangin at ang pasensya sa paghihintay sa mga sagot ng Diyos, at mga bagay na nais natin ay maaring dumating sa tamang panahon. Pagsunod sa banal na tawag, Sakarias bilang isang pari ay naglingkod sa Diyos. Nagpapakita ito ng halaga sa pagiging tapat sa ating mga tungkulin at pananampalataya. Maaari tayong maging masigasig sa ating mga responsibilidad, maging ito man ay sa pamilya, trabaho o komunidad. Pag-asa sa pagbabago. Ang pangako ng anghel na si Juan ay magiging dakila at magdadala ng pagbabago ay nagpapakita ng pag-asa. Sa ating mga buhay, may mga pagkakataong kailangan nating maniwala na may pagbabago na darating at dapat tayong maging handa at yakapin ito. Pagsasama at suporta sa pamilya. Ang kwento rin ay nagpapakita ng suporta ng mag-asawa. Mahalaga ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan sa ating pamilya at pagbibigay ng suporta sa isa't isa sa mga hamon.